Good morning po, Bing Reyes, inyong lingkod at kaibigan. Gospel vlogging. The Gospel is according to the Gospel of St. Luke, chapter 9, verses 43 to 45. Napakaikli. Pero napaka may waga. Ito po yung tagpo kung saan malapit na ating Panginoon pumunta sa Jerusalem, kung saan siya papahirapan at ipagpako at mamamatay. Kaya sinabi niya sa kanyang mga apostol, Listen to what I am going to tell you. Ibig sabihin, listen carefully. The Son of Man will be handed over to men. And he will suffer a great deal until he dies. And they will kill him. Hanggang doon lang sinabi niya. Tapos nagulat yung mga apostles. Yung ibang mga apostles, akala nila ito isang talinghaga. Ito sa parable na hindi na kailangan elaborate pa. Baka sa isip nila, baka hindi para sa kanila. Kaya hindi inelaborate ng Panginoon. Hindi in-explain. Ano ba ibig sabihin niyang papatayin siya ng mga tao? Panginoon siya. Yun. Pero yung ibang mga apostles, katulad ng leader nila, si Simon Pedro, nabagabag. Oo, nabagabag. Kaya si Simon Pedro po yung nakipag-usap sa ating Panginoon. Panginoon, kung sakali mang totoo ang sinasabi nyo, na dalakpin kayo, paparusahan ng matinding parusa, papahirapan ng matindi, magdurusa at papatayin. Kung ito ba ay totoo, meron pa po tayong pwedeng gawin. Ano sinasabi ni Simon Pedro? Pwede tayo lumaban o pwede tayo tumakas. Very, very natural. Di ba? Natural instinct yun sa tao. Kung alam mong may padating na kapahamakan, either handa mo sarili mo, makayanan mo ang pagdating ng pahamak, malabanan mo, o tumakas ka, umiwas ka. Yun yung natural instinct. Kaya ganun ang actuation ni Simon Pedro. Kaya lang, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Tumahimik ka, Satanas! Pinagalitan, tinawag pang Satanas. Ang takbo ng pag-iisip mo ay makatao lang. Hindi maka-Diyos. Your way of thinking is human. Your way of thinking is not that of God. That is why you cannot understand. Ano po ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, the Son of Man has to suffer, has to give himself in the hands of men, has to allow himself to be crucified and to be killed by men. Because this is the will of the Father. And because it is the will of the Father, ito ang susundin. Ito ang dapat matupad. Parang sinabi niya, kaya, dahil ito ang kalooban ng Ama, walang kukontra. So, nakita natin ang dalawang side. Una, human natural instinct. Alam mong may kapahamakan na darating. Dalawa lang pwede mong gawin. Ihanda mo sarili mo para makayanan ang
pagsubok ng darating. O, umiwas ka, tumakas ka. Samantalang may panahon pa. Samantalang may magagawa ka pa. Yun, yung ginawa ni Simon Pedro. Pero maliwanag ang tugon natin, Panginoon. Get away from me, Satan! Your thinking is only human. That is not of God. I have to embrace the will of the Father. His will be done. Ano ibig sabihin, His will be done? Obedience of the Son to the Father ay pinapakita dito. Ang tanong, what kind of obedience is this? Is this what we call blind obedience? Hindi po. Hindi po ganun. Kung si Pedro ay sumusunod sa Panginoon, hindi niya alam kung ano mangyayari in the future. Ang tawag doon, blind obedience. Kung ang sundalo sumunod sa order, hindi niya alam kung anong mangyayari. Ang tawag doon, blind obedience. Tutupad ka sa pinag-utos, maski hindi mo alam, hindi mo alintana, ano pa talaga ang kainatnan. Yun ang blind obedience. Subalit yung sa ating Panginoon, hindi po yun blind obedience. Ano yun? Alam kasi niya kung ano mangyayari in the future. Alam niya na sa mamamagitan ng mangyayari ay kalulugdan siya ng amahan ng ama dahil sumunod siya. Alam niya, pag sumunod siya, pag tinupad niya ang kalooban ng ama, iluluktok siya ng ama sa kalulatian ng langit at magiging hari siya. Alam niya yun. Kaya hindi pwede maging blind. Alam niya. That's the difference. The Lord Jesus knew what was going to happen. The Lord Jesus knew that through what will happen, He will share the glory of the Father. That the passion, the crucifixion, and the death of the Lord is only a way to the glory of God. Without it, without being killed, He will not resurrect. He will not ascend. Kailangan mangyari para mabuhay siya muli. Kailangan mangyari para umakyat sa langit. Kailangan mangyari para makamit niya ang kalulatian sa langit. Alam niya yun at maliwanag yun. The Lord Jesus knows. Kaya di siya nangangamba. Alam niya mamamatay siya. Alam niya mahirapan siya. Pero alam niya yung sandali lang yun. Dadaan lang yun. Dahil yun ang daan para muli siyang mabuhay. Yun ang daan para muli siyang umakyat sa langit. At yun ang daan para muling makamit niya ang kalulatian ng Ama. So that is never blind obedience. Yung sa kanya, Simon Pedro, sa ating mga tao, blind obedience. Hindi natin alam anong mangyayari in the future. Pwede tayo magtiwala. Pwede natin isuga lahat dahil yun sa ating pagtitiwala. But we are never sure. Ano ba talaga? Di katulad ng anak, alam niya. Ang kanyang pagkamatay ay daan sa kanyang muling pagkabuhay. Alam niya na ang kanyang pagdurusa ay daan para umakyat siya muli sa langit. At ang kanyang sakripisyo ay daan para kalugdan siya o muli ng Ama at makamit niya ang kalulatian ng langit. Ito pa isang hamon din.
Bagamat blind obedience tayo, hinahamon din tayo. Nga dahil walang blind obedience sa ating Panginoon, alam niya lahat. Magtiwala tayo sa Kanya. 100% check! Paano? Alam niya. Kaya saan pa tayo? Sigurado. Diba? Sabi nga, hanapin ang check! Hanapin ang right man. Hanapin ang tama. Ang Diyos ang tama. 100% check. Saan pa tayo? Hiwalay pa ba tayo? Nga alam natin, kung titiwalag tayo sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Anak, sa kalooban ng Diyos, kapamakan lang ang siguradong mangyayari. Yun yung first point. Second point, bakit agad-agad nagre-react yung mga apostoles? Yung sinabi ng ang anak ng tao ay mahuhulog sa mga kamay ng ibang mga tao upang magdusa. Ba't wala silang reaksyon? Hindi sila nagwala. Hindi nila naintindihan, one. Pangalawa, hindi lang, Panginoon nila yung nagsasalita. Ayaw nila ng hiluan. At pangatlo, yung tungkol sa pagdudusa at kamatayan ng ating Panginoon ay bagay nga hindi lang nila matanggap-tanggap. Meron bang Panginoon napaparusahan ng mga sundalo lang, ng mga Pariseo? Ano yan? Eh, higit pa kapangyarihan niya. Ba't hindi ba niya kaya gumawa ng paraan? Kapatid, minsan, pinapakita sa atin ang ating buong pagtangkilik sa iyang bagay ay dahil naririnig natin ang gusto nating marinig. Paano kung narinig natin, hindi natin gusto? Ayun yung problema. Dahil tao lang tayo, pag hindi na alinsunod o ayon sa ating takbo ng pag-iisip, ang ating nakikita, ang ating hindi natin mabasa, ang mga pangyayari, hindi natin ito sinusuportahan. Dahil nga, ang ating pag-iisip hanggang dito lang. It's so limited. Kaya sabi ng Diyos, Satanas ka, tumibig ka. Ang pag-iisip mo ay masyadong makatao. Masyadong limited, ibig sabihin. Ibig sabihin, tayong mga tao, gusto lang natin yung nakakatuwa sa atin. Yung masaya tayo. Yung nakikita natin nga, okay to, yan, okay yan. Eh, paano pag hindi okay nakikita natin? Ayaw na natin. Paano kung yung hindi okay, yun yung daan? Paano kung yung hindi okay, yung hindi na ayaw natin marinig, ayaw natin makita? Yun yung paraan. Para guminawa tayo lahat. Closing, last but not the least, the butterfly. Yung butterfly, nagsimula sa caterpillar. Ngunit ang caterpillar, bago maging butterfly at makalipad, kailangan ng mamatay sa pupa. Alam natin lahat sa biology that is called metamorphosis. Sa buhay,
Buhay na tao. Napakaraming form of metamorphosis. Kailangan maghirap muna. Kailangan masaktan ka muna. Kailangan magdusa ka muna bago ka umusbong. At tuluyan ng maging butterfly. Malayang makakalipad. Malayang ipamayagpag ang ganda ng kanyang pakpak. But before reaching that point, the caterpillar has to die. This is a natural process. This is what the Lord is trying to tell us about. I have to go through this because it is the only way towards my resurrection, towards my ascension, towards the glory of the Father. And so, my brothers and sisters, kung may pahirap, kung may pagsubok, kung may pagdurusa, sana hindi negative ang tingin natin. Sana sagot natin, if this is the way, if this is your will, so be it. Amen po, amen. Your will be done. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Napakamaliwanag ng pinapahayag ng Ebanghelyo na sa buhay, walang buhay ng walang problema. Walang buhay ng walang pagdurusa. Walang buhay ng walang krus. And once who wants to follow me must learn to deny himself, carry his cross, and follow me. So huwag na magulat. Kung may krus tayo, okay lang yun. Yun yung daan. Totoo, dadaan tayo sa Kalbaryo. Mamamatay tayo sa Golgota. Ngunit yun din ang daan kung paano tayo mabubuhay muli. Kung paano usbong muli ang ating buhay. At magiging mas makabuluhan pa ang ating buhay. Makiisa sa kalooban ng Diyos. This is the will of God. And so it has to be done. Let your will be done. Masakit man. Mahirap tanggapin. Unti-unti. Hindi naman ora mismo. Mga banal tayo. Hindi tayo ganon. Ngunit unti-unti. Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, bibigyan tayo ng lakas. Mabubuksan na ating kaisipan. At matatanggap natin ang bawat krus na darating sa ating buhay. Mapapasa natin, makakayanan natin at malalampasan natin. Dahil kung sino man ang nakikiisa sa kalooban ng Ama, may tiyak na tagumpay. Even though the caterpillar will die, the caterpillar will become the beautiful butterfly that will fly in freedom. Nawa, palaging bigyan tayo ng pag-asa. Dahil sa Diyos, nasa Kanya ang kaganapan ng buhay. Dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.